Ma, hindi na po ako makakabalik sa dati kong sarili. Ang isang mangkok ng lugaw sa gilid ng kalsada sa Maynila ay mas nagpaiyak sa akin kaysa sa milyong-milyong pisong hapunan sa Dubai. Iyan ang pangungusap na nagpatahimik agad sa buong lounge ng Paliparan dahil ang nagsalita ay hindi isang ordinaryong babae, kundi isa sa mga anak ng isang bilyonaryong Saudi na gumagastos ng milyon-milyong piso sa pagkain bawat buwan, lumilipad sa pribadong jet para kumain sa mga Michelin-starred na restaurant bilang normal na gawain at hindi kailanman naniwala na ang murang pagkain ay may sapat na halaga para matandaan. Ngunit matapos pilitin sila ng isang teknikal na aberya sa kalagitnaan ng flight, ang kanilang 16 katao na grupo ay napilitang huminto sa Pilipinas sa loob lamang ng 72 oras at lahat ng kanilang paniniwala tungkol sa luho, lasa at halaga ng pagkain ay nagkawatak-watak sa kanilang harapan. Mula sa ordinaryong kalsada sa Maynila hanggang sa isang maliit na kusina sa probinsya, hindi lang sila nakatagpo ng masarap na pagkain, kundi natuklasan ang isang katotohanan na hindi kailanman itinuro ng mundo ng pera. Ang tunay na luho ay maaaring hindi ang presyo ng kinakain, kundi ang puso ng taong naghanda nito. Matapos lumabas ang pangungusap na iyon sa kanyang labi, ang VIP lounge sa Paliparan ay bumalik sa isang kakaibang katahimikan. Ang ugong ng air conditioner na dati tila background lamang ay biglang naging malinaw na maririnig, tila lahat ng nasa silid ay pinipilit na harapin ang isang bagay na hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Ang fortase na kababaihan na ilang oras pa lang ang nakakaraan ay sakay ng kanilang marangyang pribadong jet bagong labas sa isang fashion show sa Milan na may suot na high fashion na damit at may kumpiyansang alam na alam nila ang mundo, ay ngayon nakaupo sa Maynila na may mukhang puno ng pagod, pagkabahala at hindi makapaniwala na ang tadhana ay maglalakas loob na bigyan sila ng ganitong pagbabago. Ang kanilang flight ay dapat na direktang bumalik sa Riyadh na may champagne na nakalamig na sa kanilang pribadong cabin kasama ang midnight menu na inihanda ng chef ayon sa panlasa ng bawat isa. Ngunit sa kalagitnaan ng flight, isang teknikal na aberya ang nagpilit sa kapitan na baguhin ang ruta at mag-emergency landing sa Maynila. Lahat ay nangyari ng napakabilis para matulungan ng luho. Ligtas na nakalapag ang eroplano, ngunit ang gumuho kasama niyon ay hindi lamang ang kanilang schedule ng paglalakbay, kundi ang paniniwala na ang buhay ng mga tulad nila ay laging kontrolado ng pera, reputasyon at pribilehiyo. Ako ang kinontak para tumulong sa kanilang pangangailangan dahil matagal na akong nagtatrabaho bilang cultural liaison para sa mga Middle Eastern guests sa Pilipinas. Pagkapasok ko pa lang sa lounge, alam ko na agad na hindi ito isang ordinaryong grupo ng mga turista. Ang bawat isa sa kanila ay may aura ng taong hindi kailanman tinanggihan. Bawat piraso ng damit, bawat bag, bawat relo ay malinaw na nagsasabing lumaki sila sa isang mundo kung saan ang kaginhawahan ay hindi premyo kundi araw-araw na normal na bagay. Gayunpaman, ang higit na nakahihigit sa kanilang kayamanan ay ang kanilang mga mata ng mga taong lubos na naniniwala na ang mundo ay dapat na maglaan ng lahat ng bagay ayon sa kanilang gusto. Ang unang kumausap sa akin ay si Fariha. Hindi pa nga siya nakaupo bago magtanong kung ang hotel na inilaan ay malapit sa ilog na ang suite ay dapat nasa pinakamataas na palapag at ngayong gabi ay gusto niya lamang ng halal na pagkain na inihanda ng isang sikat na chef. Ang kanyang tono ay hindi tunog ng paghingi ng tulong, ngunit mas malapit sa isang utos. Si Fariha ang panganay na anak ng isang malaking oil tycoon sa Saudi. Sana'y ang mga tao sa paligid niya nasagutin siya ng opo bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Para sa kanya, ang halaga ng pagkain ay hindi kailanman nahihiwalay sa presyo. Ang isang pagkaing masyadong mura ay nangangahulugang hindi ito karapat-dapat at ang isang restaurant na hindi kayang ipagyabang ang pangalan ay walang dahilan para matandaan. Sumunod si Nadira, isang babae na mukhang mas tahimik ngunit may mas matalim na tingin. Hindi siya nagreklamo tulad ni Fariha, ngunit nagtanong ng mga detalye ng may malamig na pagiging kalmado. Anong standard ng hotel? Ang restaurant ba ay may rating? Ang resident chef ba ay may history ng trabaho? Ilang minuto lang akong nakinig,
at naintindihan ko na agad na hindi lang pagkain ang tinitingnan ni Nadira. Tinitingnan niya ito bilang isang lengguwahe ng status, isang kumpirmasyon ng panlasa, isang uri ng kapangyarihan na ipinapakita sa pamamagitan ng pagpili ng pinakamahusay para sa sarili at sa mga nakapaligid sa kanya. Pinamamahalaan niya ang isang chain ng mararangyang resort kasama ang pamilya ng kanyang asawa at itinuro sa kanya ng mundo kung saan siya nabuhay nang matagal na ang impresyon ay maaaring disenyo sa sapat na budget. Si Leila ang huling pumasok, ngunit siya ang pinakamatagal kong pinansin dahil kahit bata pa siya, ang kanyang mga mata ay may ugali ng taong laging hinuhusgahan ang lahat sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang pagkakalatag ng kutsara at tinidor, tiningnan ang ilaw sa silid, tiningnan ang paraan ng pagserbisyo ng tsaa at tila tahimik na binibigyan ng puntos ang lahat sa kanyang isip. Nagtapos si Leila sa culinary arts sa Europa at may reputasyon online mula sa kanyang mga review ng mararangyang restaurant. Sanay siyang maniwala na ang fine dining ay ang tuktok ng sibilisasyon, samantalang ang ordinaryong pagkain ay simpleng hagdanan na hindi na kailangan pang balikan ng sinuman. Kung mayroon man siyang tunay na nirerespeto, marahil ay ang teknikalidad, ang komplikado at ang pagpapataas ng halaga ng sangkap upang maging isang mamahaling karanasan. Ngunit ang taong pinakamatagal kong pinagmasdan ay si Amira. Hindi siya ang pinaka-demand at hindi siya tahimik dahil sa pagiging mahiyain. Tahimik siya na tila may ibang tunog na laging gumaganap sa kanyang isip, habang ang ibang mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa nasirang schedule, mga na-reschedule na appointment at ang abala ng pananatili sa Pilipinas. Si Amira naman ay nakatingin sa labas ng bintana ng lounge. Tila ang madilim na Maynila sa ibaba ay gumigising ng isang bagay sa kanyang alaala. Nalaman ko lang kalaunan na matagal nang pumanaw ang kanyang ina. Naglalakbay siya para tikman ang pinakamagagandang pagkain sa mundo nang hindi na natagpuan ang lasa na tunay na nagpapatahimik sa kanyang puso. Ang hinahanap niya ay maaaring hindi ang sarap, kundi isang damdamin na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Nang gabing iyon, nakita ko ang dalawang magkaibang mundo na malinaw na magkatapat. Ang isa ay ang kanilang mundo, isang mundo kung saan ang serbisyo ay walang kamali-mali, ang mga pangangailangan ay agad na tinutugunan, at ang halaga ng anumang bagay ay hinuhusgahan ng reputasyon at numero. Ang isa naman ay ang Pilipinas na unti-unting lumalabas sa kanilang harapan, hindi bilang isang yugto ng pagmamalabis, kundi bilang isang lupain kung saan ang maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay ay laging may nakatagong puso. Dito, ang tindera ay maaaring ngumiti sa iyo kahit hindi kanya kilala. Ang isang maliit na putahe ay maaaring lutuin ng may pagmamalasakit na parang tinatanggap ang isang miyembro ng pamilya. At ang sarap ay maaaring hindi nagmumula sa pagiging mamahalin, kundi sa mga kamay na gumagawa ng parehong bagay nang may intensyon ng matagal na panahon hanggang sa maging pag-ibig. Siyempre, noon, hindi pa sila handang maniwala sa ganoon. Kahit ang aking payo tungkol sa hapunan ay pinakinggan nila ng may pag-aalinlangan, may ilang nagtanong agad kung mayroon bang restaurant sa Maynila na katanggap-tanggap para sa mga tulad nila. May ilang umiling nang marinig na sa ganitong oras ng gabi, maaaring hindi na marangya ang mga pagpipilian gaya ng inaasahan. Unti-unting bumalot sa silid ang pagkadismaya na parang makapal na ulap dahil para sa mga ipinanganak sa tuktok ng kaginhawahan, ang mapilitang maghintay, mag-adjust o ibaba ang kanilang standards kahit panandalian lang ay pakiramdam na parang insulto. Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ko ang isang bagay sa mga mata ni Amira. Ito ay isang kakaibang tingin sa iba, hindi lang pagod, hindi lang pagkahiya, kundi isang malalim na kawalan na marahil ay pamilyar sa mga matagal nang nabuhay sa gitna ng luho. Isang kawalan na walang sino man ang nag-uusap sa mga party dahil hindi ito nababagay sa Chanel, hindi ito nababagay sa kristal na baso, at hindi ito nababagay sa mga litratong lumalabas sa magazine. Siya ay tila isang taong tahimik na nagsimulang magtanong kung ang lahat ng naisip niyang pinakamahusay ay marahil ang pinakamahal lamang. At iyon ang tunay na simula ng lahat ng ito, hindi nang lumapag ang eroplano, hindi nang masira ang itinerary, kundi sa sandaling nagsimulang tanggapin ng isang babae na mayroon ang lahat sa paningin ng mundo na marahil ay may kulang pa rin sa kanya,
Ang pinakamahalaga at marahil ang bagay na iyon ay hindi naghihintay sa isang marangyang 7-point star hotel restaurant, kundi nakatago sa isang lungsod na hindi niya kailanman binigyan ng halaga tulad ng Pilipinas. Nang gabing iyon, matapos ang koordinasyon para sa tuluyan at seguridad, hindi man lang gumaan ang kapaligiran sa pagitan nila dahil sa pagod. Sa kabaligtaran, mas naging matalas ang lahat. Ang pagkabahala mula sa pagiging nahila palabas sa orihinal na ruta, ang pagkadismaya sa pagtigil sa isang lungsod na wala sa plano, at ang gutom na unti-unting nagpapababa ng kanilang pasensya, ay nagpatigas sa mga mukha ng bawat isa hanggang sa halos wala nang makapagtago nito. Si Fariha ang unang nagtanong muli kung paano isasaayos ang hapunan ngayong gabi dahil hindi niya hahayaan na matapos ang araw na ito na may pagkain na mas mababa sa standard ng kanyang buhay. Ipinaliwanag ko ng tapat na, sa halos hating gabi na, halos wala ng marangyang, halal na restoran sa Maynila na kayang mag-accommodate ng malaking grupo ng biglaan, lalo pa kung gusto nila ng privacy, kalinisan ayon sa mataas na standard at mapagkakatiwala ang lasa, mas lalong lumiit ang pagpipilian. Ang paliwanag na iyon ay nagpatahimik sa silid sa loob lamang ng ilang segundo bago tumawa nang mahina si Fariha nang hindi makapaniwala. Nagtanong siya sa tonong parehong malamig at nagagalit kung ang isang bansang kilala sa pagkain tulad ng Pilipinas ay walang mas mahusay kaysa sa ordinaryong emergency service. Hindi ako sumagot agad dahil alam kong kung masyado akong mabilis magsalita, hindi sila makikinig. Ngunit sa totoo lang, mayroon na akong lugar sa isip ko. Ito ay isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada sa lumang bahagi ng Maynila na matagal nang bukas hanggang gabi sa loob ng ilang dekada. Ang may-ari ay isang pamilyang Filipino-Chinese na matagal nang gumagawa ng lugaw, arroz caldo at simpleng ulam para sa mga driver ng taxi, empleyado ng convenience store, mga nagtatrabaho sa gabi at mga regular na customer sa lugar. Kilala ko ng mabuti ang karinderya na ito para malaman na kahit hindi ito marangya, may kalinisan, may pagmamalasakit, at higit sa lahat, may sinseridad sa bawat mangkok ng pagkain. Nang sabihin ko ang pangalan ng karinderya at ipaliwanag ang mga katangian nito, nangyari ang inaasahan. Agad na kinunutan ng noo ni Fariha. Lumingon si Leila na parang iniimbestigahan kung totoo ang sinasabi ko o nanunuya lang ako. Si Nadira naman ay nagtanong lamang ng isang pangungusap. Ibig mo bang sabihin, karinderya sa gilid ng kalsada talaga? Ang salitang gilid ng kalsada ay lumabas sa kanyang labi ng maingat, tila isang bagay na hindi dapat hawakan ng direkta. Hindi siya sumigaw, hindi siya tahasang nanlait, ngunit sapat na ang kanyang pagtigil bago bigkasin ang salitang iyon para sabihin ang lahat ng nasa kanyang isip. Si Amira lang ang nanatiling tahimik. Hindi niya pinagtanggol ang aking mungkahi, ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Tiningnan lang niya ako at mahinang nagtanong, "Kung ikaw ba, sa gabing tulad nito, kakain ka ba doon?" Sumagot ako ng totoo na kung ako, pupunta ako, dahil minsan ang pinakamagandang pagkain sa isang lungsod ay hindi matatagpuan sa pinakamahal na lugar, kundi sa lugar kung saan ang mga tao ay matagal nang gumagawa ng parehong bagay ng may parehong puso, hanggang sa maging isang signature taste ng buhay. Ang sagot na iyon ay hindi agad nagpakumbinsi sa sinuman, ngunit nakita kong ipinikit ni Amira ang kanyang mga mata na parang may iniipong mga salita para pag-isipan pa. Sa huli, ang gutom ay nagwagi sa pagmamatigas. Dinala kami ng van palabas sa paliparan, dumaan sa mga kalsada ng Maynila na ayaw pa ring matulog. Ang ilaw mula sa mga karatula ng tindahan at mga stall ay sumasalamin sa bintana ng kotse. Ang lungsod sa oras na iyon ay hindi nagpapanggap na marangya. Mayroon lamang itong sariling katotohanan, may mga motorsiklo na dumadaan, may mga tindera na nagliligpit ng tindahan, may mga manggagawa na kumakain pagkatapos ng kanilang shift, at may mga taong tila may lakas pa rin para ngumiti sa isa't isa gaano man kahaba ang araw. Para sa 14 na kababaihan na sanay sa hotel entrance na may pulang karpet at makinang na salamin na pinto, ang mga tanawing ito ay ganap na ibang mundo. Nang huminto ang kotse sa harap ng karinderya, muling tumahimik ang lahat, ngunit ngayon ay hindi dahil sa gulat, kundi dahil hindi nila alam kung paano magsisimulang tumanggi. Ang karinderya
ay mas maliit kaysa sa inaasahan nila. Mayroon lamang itong ilang stainless na mesa, 2 wall fan, mainit na ilaw at isang lumang menu na sulat kamay. Hindi sinubukan ng karinderya na lumikha ng anumang ambience. Ito ay mayroon lamang ng estado ng isang karinderya na matagal nang bukas at tapat pa ring ginagampanan ang tungkulin nito bawat gabi. Ang amoy ng mainit na kanin, amoy ng sabaw, at amoy ng hiniwang luya ay bumungad sa kanila kasama ang mahinang tunog ng sandok na tumatama sa palayok. Sa sandaling iyon, ang Pilipinas ay tunay na hinawakan sila sa unang pagkakataon hindi sa pamamagitan ng brochure, hindi sa pamamagitan ng Instagram, kundi sa amoy ng mainit na pagkain sa isang gabi, kung kailan nasira ang lahat ng plano. Ang may-ari ng karinderya ay isang babae na malapit ng mag-60. Suot niya ang isang kupas na apron, agad siyang ngumiti nang walang ipinapakitang pagkabigla sa grupo ng mga bisitang nakasuot ng napakamaraming damit na kakaiba sa hitsura ng karinderya. Hindi niya tinanong kung sino sila, saan sila galing, o gaano sila kasikat. Nagtanong lang siya kung gutom na ba kayo, mga anak? At bumaling sa kusina upang pabilisan ang pagluto ng isa pang batch ng lugaw. Ang maikling tanong na iyon ay nagpabagal ng kaunti kay Amira, tila ang ordinaryong salita na sanay nang sabihin ng maraming Pilipino ay tumama sa isang bagay na mas malalim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Umupo si Fariha ng napipilitan. Mahina niyang hinawakan ang gilid ng mesa gamit ang kanyang dulo ng daliri bago punasan ito ng kanyang sariling tissue. Tiningnan ni Leila ang bukas na kusina nang may mapanuring tingin. Masusing sinuri ni Nadira ang mga plato, kutsara, tasa ng tsaa at ang paggamit ng espasyo sa karinderya. Ang iba naman ay tahimik na nakaupo, mas tahimik kaysa sa loob ng lounge. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi pag-aalinlangan ng mga taong ayaw pa ring ibaba ang kanilang pagkiling kahit kaunti. Di nagtagal, inihain ang unang mangkok. Makinis na lugaw na may amoy ng kanin, hinaluan ng hiniwang sibuyas na dahon, luya, paminta at manipis na mantika. Sa tabi nito ay arroz caldo na may sabaw na halos makita ang ilalim ng mangkok, ngunit may kakaibang malalim na amoy. Simpleng ipinaliwanag ng may-ari ng karinderya na ngayong gabi. Nagluto siya ng isda nang hiwalay para sa kaligtasan ng mga bisitang ayaw ng ilang sangkap at gumamit ng hiwalay na kutsilyo at cutting board. Nagsalita siya na parang normal lang na gawain iyon, hindi isang espesyal na serbisyo na kailangang humingi ng papuri. Ang mga salitang iyon ay nagpalingon kay Nadira sa akin ng mabilis dahil sa mundo niya, ang pag-adjust ng pagkain sa limitasyon ng bisita ay karaniwang isang high-end na serbisyo na may mga proseso, kailangang tawagan ng maaga, may dagdag na gastos, at madalas ay pinag-uusapan pa kaysa sa tunay na pangangailangan ng kumakain. Si Fariha ang unang sumandok ng lugaw at tinikman, at ito ang unang pagkakataon ng gabing iyon na hindi siya agad nagsalita. Ang kutsara ay nanatili sa ere sa loob lamang ng isang saglit. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapag ang kutsara at sumandok muli, mas mabagal kaysa dati. Hindi man nagbago ang kanyang mukha upang maging malambing, ngunit nawala ang ilang tigas nito. Mainit pala. Iyon ang unang pangungusap na kanyang sinabi. Hindi masarap, hindi higit sa inaasahan, kundi mainit. Tila ang tumama sa kanya ay hindi ang lasa, kundi ang isang damdaming hindi niya pamilyar. Sumunod si Leila. Tinikman niya ang arroz caldo at mahina siyang kumunot ang noo, hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sinusubukan niyang paghiwalayin ang iba't ibang lasa. Ang sabaw na mukhang malinaw at simple ay may kakaibang balanseng lasa na hindi pilit, hindi nangangailangan ng dekorasyon, hindi nangangailangan ng komplikadong sarsa, ngunit may kakaibang eksaktong balanse. Lumingon siya sa kusinero na dahan-dahang naghahalo sa palayok ng may parehong ritmo, at nakita kong nagbago ang kanyang tingin mula sa paghusga tungo sa pagmamasid sa unang pagkakataon. Si Amira ay hindi nagmamadaling kumain tulad ng iba. Tiningnan niya ang usok na umaalpas mula sa mangkok sa loob ng ilang sandali bago dahan-dahang tinikman. Pagkatapos ng unang sandok, nakita kong ipinikit niya ang kanyang mga mata ng sandali at huminga ng malalim. Ito ay isang napakaliit na reaksyon kaya't maaaring hindi napansin ng iba, ngunit para sa akin, napakalinaw na hindi lamang ito isa pang mangkok ng pagkain.
Ang ilang lasa sa loob nito ay maaaring hindi katulad ng pagkain na ginawa ng kanyang ina, ngunit ang intensyon ng taong nakatayo sa harap ng kalan, ang tamang init ng kanin, ang lambot ng sabaw, at ang maikling tanong na, "Gutom na ba kayo anak?" ay tila gumagapang sa lahat ng pader sa kanyang puso at tumatama sa alaala na matagal niyang tahimik na pinipilit panatilihin. Wala nang sinuman sa grupo ang nanlait sa karinderya na ito, ngunit wala pa ring sinumang diretsyong umamin. Mas mabagal silang kumain, mas mahina ang tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok. Ang mga matang dating naghahanap ng pagkakamali ay nagsimulang maghanap ng dahilan kung bakit ang ganito simpleng pagkain ay nagpagaan sa buong silid. At nang gabing iyon din, ang unang lamat ay malinaw na lumitaw sa mundo ng kanilang paniniwala dahil ang nagpatahimik sa mga kababaihang sanay sa marangyang hapunan ay hindi ang pagiging mahal, hindi ang reputasyon, hindi ang pagmamalabis, kundi isang mainit na mangkok ng pagkain mula sa isang maliit na karinderya sa Maynila na walang maipagmamalaki kundi ang tunay na pagmamalasakit. Nang lumabas kami sa karinderya, mainit pa rin ang hangin ng gabing Maynila, ngunit may isang bagay sa grupong ito na hindi na gaya ng dati. Hindi pa sila umamin na nagbago sila, ngunit isang bagay ang tiyak na nangyari. Nagsimula silang mag-alinlangan sa kanilang sariling dating mundo. At nangyari ang pag-aalinlangan na iyon, ang susunod na pinto ng kuwentong ito ay dahan-dahang bumukas at wala nang makakapigil dito. Kinabukasan, nagising ang Maynila bago pa kami. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa kurtina ng aming silid ng malumanay. Ang tunog ng mga bangka sa ilog, ang tunog ng mga sasakyan sa kalsada at ang tunog ng buhay sa lungsod na nagsisimulang gumalaw nang sabay-sabay ay nagpabago sa umagang iyon mula sa bawat umaga na kinasanayan ng labangkatos na kababaihan. Karaniwan, ang kanilang umaga ay nagsisimula sa katahimikan ng suite, isang perpektong inihandang almusal at isang schedule na inayos na ng iba. Ngunit ngayong umaga, kahit nasa marangyang hotel pa rin sila sa gilid ng Pasig River, iba na ang mga mukha ng bawat isa. Ang pagkabahala noong nakaraang gabi ay unti-unting nawala, ngunit ang pumasok sa halip ay hindi kaginhawahan, kundi isang bagong damdamin na walang sinuman ang ayaw tawagin sa pangalan nito. Si Fariha ang unang nagbanggit ng hapunan kagabi, ngunit hindi niya ito sinabi sa mapanuyang tono tulad ng bago sila pumunta. Nagtanong lang siya ng maikli kung bukas ba ang karinderya na iyon bawat gabi at kung totoo bang ganoon kumain ang mga Pilipino. Sumagot ako na oo, maraming karinderya sa Maynila ay hindi lang tindahan kundi parang pahingahan ng mga nagtatrabaho sa gabi, pahingahan ng mga driver, isang lugar kung saan ang mga tao ay bumabalik para kumain muli dahil hindi nagbabago ang lasa at damdamin. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Fariha sa paliwanag na iyon, ngunit hindi na niya kailanman binanggit ang salitang karinderya sa gilid ng kalsada. Inanyayahan ko silang lumabas pagkatapos ng almusal sa hotel kahit hindi pa man naihahanda ang lahat dahil alam kong kung hahayaan kong magsimula ang araw na ito sa marangyang buffet at pagbabalik sa dating ritmo, ang nabuo kagabi ay maaaring mawala. Ang una naming destinasyon ay hindi isang simbahan, hindi isang mall, hindi isang sikat na tourist spot, kundi isang maliit na umagang palengke sa Maynila kung saan ang mga lokal ay bumibili pa rin ng sariwang gulay at pang-araw-araw na pagkain. Sinadya kong dalhin sila upang makita ang Pilipinas sa sikat ng araw sa umaga, ang Pilipinas na hindi inihanda para lang mapahanga ang sinuman, kundi ang Pilipinas na maganda dahil ito ay totoo. Nang lumiko ang sasakyan sa isang makitid na eskinita at huminto malapit sa palengke, ang unang amoy na pumasok ay ang amoy ng bagong lutong kanin, sinundan ng mahinang amoy ng usok mula sa uling, amoy ng ginataang gulay na kumukulo, at amoy ng sariwang halaman na ginagamit ng mga Pilipino hanggang sa maging bahagi na ng kanilang paghinga sa kusina. Bumababa sila ng sasakyan ng maingat. Ang mga mukha ng marami ay may pag-aalinlangan pa rin, ngunit mas mahina kaysa kagabi. Ang mga tao sa palengke ay lumingon sa aming grupo sandali bago ngumiti ng magalang at bumalik sa kanilang ginagawa. Walang labis na pagkabigla, walang bastos na pagtitig. Ang lungsod na ito ay tila may paraan upang bigyan ng respeto ang mga bisita nang hindi pinaparamdam sa mga bisita na sila ang sentro ng mundo
At iyon ang unang bagay na napansin ni Nadira. Ang unang stall na pinagbentahan namin ay isang maliit na tindahan ng arroz caldo na bukas na sa loob ng halos 30 taon. Ang may-ari ay isang lalaking nasa edad na. Maitim ang balat dahil sa usok at init mula sa kalan. Nakatayo siya't naghihiwa ng manok ng may matatag na ritmo, sumasandok ng sabaw, nag-aayos ng kanin, naglalagay ng pipino, at nagbubuhos ng sausawan. Bawat galaw ay tila matipid ngunit kakaibang eksakto. Matagal na nakatayo si Fariha at nagmasid bago niya ako tanungin kung bakit niya ginagawa ang lahat na parang paulit-ulit araw-araw ngunit hindi nagpapakita ng pagkabagot. Sumagot ako na para sa maraming Pilipino, ang pagluluto ay hindi pagpapakita ng emosyon araw-araw kundi pagpapanatili ng consistency upang malaman ng mga kumakain na makakatanggap sila ng parehong bagay na mapagkakatiwalaan. Ang isang mangkok ng arroz caldo ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit para sa ilang customer, ito ay isang katiyakan sa kanilang magulong buhay. Kinuha ni Fariha ang plato at hawak niya ito sa unang pagkakataon. Dahan-dahan niyang sumandok ng kanin at tumigil ng isang saglit. Ang lugaw ng Pilipinas ay hindi marangya sa paningin ng isang lumaki sa caviar at saffron. Ngunit mayroon itong isang bagay na wala sa maraming mamahaling pagkain, katapatan. Ang lasa nito ay hindi sumisigaw na ito ay espesyal. Ginagampanan lang nito ang kanyang tungkulin ng perpekto hanggang sa maramdaman ng kumakain na ang lahat sa plato ay inisip upang kainin ng magkasama ng tama. Hindi agad nagbago si Fariha, ngunit nagsimula siyang kumain ng hindi naghahambing sa kanyang isip sa lahat ng oras. At para sa isang tulad niya, iyon ay halos isang mahalagang pag-urong na. Pagkatapos, huminto kami sa isang tindahan ng suman sa gata na may mangga. Isang tindera na nasa edad 50 plus ay dahan-dahang nagpipilit ng malagkit na kanin sa dahon ng saging at maingat na inilalagay ang hinog na gintong mangga. Si Leila ang humiling na tingnan ito ng malapitan. Tinanong niya ako kung bakit mas matagal kaysa sa dapat ang pag-aayos ng plato ng babaeng iyon gayong hindi naman mataas ang presyo ng pagkain. Mahina akong tumawa at isinalin ang tanong sa tindera. Ngumiti ang tindera bago sumagot ng maikli. Kahit hindi ito mahal, kung nagbayad sila, dapat makuha nila ang isang bagay na aming pinagsikapan. Ang simpleng sagot na iyon ay malinaw na nagpatahimik kay Leila. Tiningnan niya ang mga kamay ng tindera na nagbubudbod ng toasted coconut flakes at gata at dahan-dahang pinupunasan ang gilid ng plato nang may ibang tingin sa dati. Sa mundong iniwan niya, ang pagmamalasakit ay madalas na ginagawang premium na karanasan, isang bagay na ibinebenta sa mga nagbabayad ng mas mahal. Ngunit sa harap niya, sa umagang palengke ng Maynila, ang pagmamalasakit ay isang pangunahing bagay, isang kagandahang asal, isang dignidad ng taong nagtatrabaho, hindi isang espesyal na bagay na kailangang dagdagan ng ilang beses ang presyo. Tinikman ni Leila ang unang kagat ng suman sa gata na may mangga at ipinikit ang kanyang mga mata na parang may pinapakinggan sa loob. Ang perpektong lambot ng suman, ang gata na malinamnam ngunit hindi nakakasawa, ang tamis ng mangga at ang bahagyang asin na nagpapagsama-sama sa lahat ay nagpasimula sa kanya na intindihin sa unang pagkakataon na ang lalim ng pagkain ay hindi laging nakadepende sa dami ng sangkap. Minsan, ang pinakamahirap ay ang gawing perpekto ang isang simpleng bagay ng hindi kulang o sobra. Si Nadira ay tinamaan sa ibang paraan. Naglakad kami sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng hiniwang sariwang prutas, nakabalot sa malinis na plastik na kahon. Mayroong guava, papaya, pinya at watermelon na nakahanay ng maganda. Gumamit ang may-ari ng tindahan ng hiwalay na guwantes at kutsilyo para sa bawat uri ng prutas. At mayroong malamig na basang tela na nakatakip sa ilang prutas upang mapanatili ang pagiging sariwa kahit sa init ng panahon. Nakita kong matagal na nakatayo si Nadira at nagmamasid kaysa sa iba. Napakahina ng kanyang tanong, kung araw-araw bang iniisip ng ganitong uri ng tindera ang temperatura, kalinisan, at hitsura ng produkto ng detalyado. Sumagot ako na oo, dahil para sa maraming Pilipino, kahit minsan lang bumili ang customer, sa isang pagkakataong iyon, nararapat pa rin siyang makakuha ng pinakamahusay na kayang ibigay ng nagtitinda. Ang pangungusap na iyon ay tila direktang tumama sa mahinang punto na itinatago ni Nadira.
Gumugol siya ng maraming taon sa pagbuo ng luho sa kanyang mga hotel, pumipili ng marmol, pumipili ng bulaklak, pumipili ng menu, pumipili ng amoy para sa lobby, ngunit may ilang araw na ang almusal sa hotel ay naghahain pa rin ng prutas na matagal nang nakaimbak o tinapay na hindi lumabas sa oven sa tamang oras. Siguro hindi niya kailanman diretsyong inamin na iyon ay isang kakulangan, ngunit nang nakatayo sa harap ng maliit na tindahan ng prutas na ito, nagsimula siyang makita ang kahihiyan ng luho na walang pusong nag-aalaga. Bandang hapon, huminto kami sa isang maliit na lumang kapehan na naghahain ng pandesal at tsaa. Ang may-ari ay isang matandang mag-asawa na tahimik na nagtatrabaho ng magkasama sa loob ng 10 taon. Inayos ng asawa ang mga tasa ng tsaa, habang ang asawang lalaki naman ay nagpiprito ng pandesal. Binabaligtad ang bawat batch ng may ritmo na halos hindi na kailangan pang mag-usap. Alam ng bawat isa ang kanilang tungkulin ng malalim kaya't hindi na kailangan pang ipaliwanag. Nakita kong matagal na nakatayo si Amira at pinagmamasdan ang dalawa bago niya ininom ang tsaa. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na lumambot. Hindi ito dahil ang tsaa ay mas komplikado kaysa sa mamahaling kape na kanyang naiinom, kundi dahil ang ambiance ng maliit na mesa sa karinderiya na ito ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na dati niyang taglay at nawala iyon ay ang init na hindi kailangang ipakita ng sobra ngunit tunay na umiiral sa ritmo ng buhay ng dalawang tao na magkasama. Nang hapon na iyon, dinala ko sila sa isang lumang distrito sa gilid ng ilog na may maliliit na kainan na nakatago sa mga eskinita at mga bahay na may tindahan. Nagbabatian ang mga tao ng may ngiti. Ang usok ng insenso mula sa mga altar ay humahalo sa amoy ng ginisa na bawang at basil. Naglalakad ang mga estudyante at bumibili ng merienda. Ang mga matatanda ay bumibili ng taho at umuuwi, dahan-dahang dumadaan. Lahat ng ito ay hindi isang tourist spot sa paraan na kinasanayan nila, kundi ito ang tunay na buhay ng lungsod. At habang mas matagal silang nasa gitna ng tunay na buhay na ito, mas unti-unting gumuguho ang kanilang dating kumpiyansa na ang kagandahan ay kailangang likhain gamit ang pera. Bandang hapon, habang lumalamlam ang araw, nagpahinga kami sa isang kubo sa tabi ng ilog. Walang masyadong nagsasalita tulad ng kagabi, ngunit ang katahimikan na ito ay ibang-iba. Hindi ito tensyon, kundi malalim na pag-iisip. Tiningnan ni Fariha ang bangkang demotor na dahan-dahang dumadaan. Si Leila ay nagsusulat pa rin ng isang bagay sa kanyang telepono, ngunit ang bigat ng kanyang daliri ay mukhang bumaba. Si Nadira ay nakaupo ng tahimik at tila nakikipag-usap sa sarili niya. Si Amira naman ay tahimik lang na tiningnan ang ilog. Ang kanyang mukha sa malamig na ilaw ay mukhang isang taong hindi na nakakaramdam na nasa maling lugar siya. Noon ko nalaman na ang lamat na nangyari kagabi ay hindi nagsara. Sa kabaligtaran, ito ay dahan-dahang lumalawak at ang dumadaloy sa lamat na iyon ay hindi lang paghanga sa pagkaing Pilipino, kundi ang pagkakita sa isang katotohanan na hindi kailanman itinuro sa kanila ng kanilang mundo, na ang pagiging mahalaga ay hindi kailangang ipahayag ng malakas at ang tunay na pagmamalasakit ay hindi kailangang maghintay na may magbayad ng mahal bago ito maging karapat-dapat. Ang araw na iyon ay hindi ang araw na nagbago silang lahat, ngunit ito ang araw na nagsimula silang respetuhin ang mga bagay na kinamumuhian pa nila kahapon at nang magsimula ang respeto, hindi na makakabalik ang kuwento sa dati. Dahil mula ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang lugar kung saan sila aksidenteng nag-emergency landing, kundi magiging salamin na magpapakita kung gaano nila maling naintindihan ang salitang halaga sa lahat ng panahong iyon. Matapos ang tahimik na hapon na iyon, nagsimulang ipakita ang pagbabago sa maliliit na bagay na aksidenteng ginagawa ng bawat isa ng hindi namamalayan. Hindi na nagtanong si Fariha tungkol sa mamahaling restaurant para sa susunod na kainan. Nagsimula si Leila na kunan ng litrato ang mga taong nagluluto kaysa sa mga magandang inihandang pagkain. Tumigil si Nadira sa paghahanap ng mga pagkakamali sa kanyang paligid at sa halip ay nagsimulang intindihin ang paraan ng pag-aalaga ng mga Pilipino sa mga ordinaryong bagay. Si Amira naman ay mas naging tahimik, ngunit hindi ito isang uri ng katahimikan na nagtatago. Tahimik siya na parang may pinakikinggan siyang tunog sa kanyang sariling puso
na mas lumilinaw bawat oras. Nang gabing iyon, nagpasya akong dalhin sila sa isa pang lugar, isang lugar na walang ilaw na inayos, walang pangalan ng chef sa karatula, walang artikulo sa mga foreign magazine, kundi isang maliit na karinderya sa gilid ng kanal na nagbebenta ng lomi sa loob ng ilang dekada. Ang karinderya ay matatagpuan sa isang lumang distrito kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng mas mabagal kaysa sa gitna ng lungsod. May mga lumang bahay na kahoy na nakasingit sa pagitan ng mga bagong gusali. Ang tunog ng mga bangka sa kanal ay naririnig paminsan-minsan. Ang amoy ng sabaw ay naamoy na sa malayo bago pa man ganap na huminto ang sasakyan. Pagkababa nila ng sasakyan, tiningnan ni Fariha ang karinderya nang may pag-aalinlangan pa rin. Mas maliit ang karinderya kaysa sa inaasahan niya. May mga lumang mesa na kahoy na magkakadikit. Maraming maliliit na mangkok na nakapatong sa counter at ang karamihan sa mga customer ay ordinaryong manggagawa na magkakagrupo. Walang sinumang nakasuot para ipatingin sa iba, walang sinumang nagsisikap na ipakita ang kanilang status sa pamamagitan ng pagkain. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay gutom at kumakain, nagpapahinga at bumabalik sa buhay. Ngunit habang mas ordinaryo ang karinderya na ito, mas nagiging malinaw ang katotohanan sa loob nito. Ang may-ari ng karinderya ay isang lalaking nasa edad 60s. Hindi malaki ang katawan, maitim ang mukha mula sa araw at usok. Nakatayo siya sa harap ng kalan ng matatag. Sa isang kamay ay niluluto niya ang noodles. Sa kabilang kamay naman ay nagbubuhos ng sabaw at naglalagay ng pampalasa. Ginagawa niya ang lahat ng may nakakagulat na bilis. Ngunit sa bilis na iyon ay walang pagmamadali na parang nagmamadali para lang matapos ang araw. Bawat mangkok na lumalabas sa kanyang kamay ay tila dumaan sa parehong ritmo na parang may musikang nakatago sa paulit-ulit na galaw na iyon. Matagal na nakatayo si Leila at tiningnan siya hanggang sa nalaman kong may nakikita siya na hindi kailanman maipaliwanag ng sapat ng mga mamahaling cookbook. Ipinaliwanag ko sa kanila na ang lomi ng Pilipinas ay orihinal na pagkain na ibinebenta sa mga bangka sa kanal, kaya't maliit ang mangkok, madaling kainin at hindi mahal. Ngunit ang pagiging maliit ay hindi nangangahulugang mababaw. Ang sabaw nito ay madalas na pinakukuluan ng maingat, gumugugol ng oras, ginagamit ang memorya ng nagluluto, ginagamit ang damdamin na inayos ng paulit-ulit hanggang sa maabot ang lasa sa perpektong punto nang hindi na kailangan pang ipahayag. Tahimik na nakinig si Fariha, parang ayaw pa ring tanggapin na may inaasahan siya sa maliit na mangkok na nasa kanyang harapan. Nang ilagay ang unang mangkok sa kanilang harapan, tila lumiit ang buong karinderya sa aking pakiramdam. Ang mangkok ng lomi ay walang magandang hitsura. Napakaliit nito kaya't ang mga tao mula sa kanilang mundo ay maaaring isipin na ito ay pampagana lamang. Ngunit ang amoy nito ay hindi maliit. Ang amoy ng pampalasa, ang amoy ng malapot na sabaw, ang amoy ng ginisa na bawang, at ang amoy ng ilang Filipino herbs na mahirap tawagin sa pangalan ay nagsama-sama upang maging isang bagay na hindi maiintindihan sa pamamagitan lamang ng isang litrato. Si Fariha ang unang sumandok ng sabaw at tinikman, at malinaw kong nakita na ang karanasang iyon ay hindi ang kanyang pinaghandaan. Hindi siya nanlaki ang mata, hindi siya nagpakita ng malaking reaksyon, ngunit ang dulo ng kanyang daliri na humawak ng mas mahigpit sa kutsara at ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang ulo matapos lumunok ng unang kagat ng sabaw ay sapat na malinaw na senyales. Bakit ang lalim nito? Tanong niya, kahit na parang wala siyang tinatanong na sinuman. Ito ay tanong mula sa isang taong naniwala na ang lalim ay dapat magmula sa mamahaling sangkap, bihirang teknikalidad o komplikadong pag-aayos. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa katotohanan na ang lasa na nagpapahinto sa puso ng sandali ay maaaring nakatago sa maliliit na mangkok na kinakain ng ordinaryong tao araw-araw. Narinig ng may-ari ng karinderya ang tanong na iyon. Mahina siyang ngumiti ng may hiya bago sumagot sa pamamagitan ko na wala siyang ginagawang espesyal. Nagigising lang siya ng maaga para magpakulo ng sabaw, tinikman ng paulit-ulit. At ginawa ito sa loob ng mahigit 30 taon. Kung hindi pa raw naaabot ang lasa, hindi siya mapakali dahil ang mga taong kumakain ng ilang piso bawat mangkok ay nararapat na makakuha ng pinakamahusay na kayang ibigay ng karinderya. Ang sagot na iyon
ay tahimik at maikli, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang teknikal na paliwanag. Hindi na nagsalita si Fariha. Yumuko siya at dahan-dahang kumain, tila takot na may emosyon na lumabas sa pamamagitan ng tunog. Si Leila ang pinakamalinaw na nagbago sa panahong iyon. Hindi na niya masyadong tiningnan ang kanyang plato kundi ang kamay ng lalaki sa harap ng kalan. Tiningnan niya ang pagtantya ng dami, tiningnan ang oras na pinapahinga niya ang noodles, tiningnan ang paraan ng pagsandok ng sabaw ng hindi sinusukat, at tiningnan ang kanyang mukha. Bawat oras na naghahain siya ng mangkok sa customer. Sa huli, mahina siyang nagsalita. Hindi lang siya nagluluto. May pinapanatili siya. Tinanong ko kung ano. Nag-isip muna siya bago sumagot. Pinapanatili niya ang standard ng pagmamalasakit sa isang bagay na tinitingnan ng labas ng mundo bilang masyadong maliit para pangalagaan. Pagkatapos noon, dinala ko sila sa isang tindahan ng pinakbet sa isang maliit na eskinita malapit doon. Ang tindahan na ito ay pag-aari ng isang babaeng nasa edad 70 na nagluluto na sa buong buhay niya. Ang kanyang lumang palayok na luad ay nakapatong sa isang mababang kahoy na mesa. Ang sariwang gulay ay maayos na nakahanay, ang hiniwang luya ay nakasalansan sa isang stainless na planggana. Ang kanyang mga kamay ay kulubot dahil sa edad, ngunit mabilis, tumpak at may kakaibang ritmo. Bawat hampas niya ng dikdikan sa palayok ay hindi lang tunog ng pagluluto, kundi tila ritmo ng isang taong ginamit ang kanyang katawan para tandaan ang lasa sa halip na ang kanyang utak sa loob ng matagal na panahon hanggang sa maging instinct na ang lahat. Matagal na nakatayo si Leila at pinagmasdan ito hanggang sa halos makalimutan niya ang huminga. Natuto siya tungkol sa balanse ng mga lasa tamis, alat, anghang sa kanyang European Culinary School, ngunit ang nasa harap niya ay hindi sa lengguwahe ng silid-aralan. Ito ay nasa lengguwahe ng totoong buhay. Hindi kailanman sinabi ng matandang babae ang salitang flavor profile, hindi kailanman sinabi ang salitang contrast o layer, ngunit ang lahat sa palayok ay lumabas ng kakaibang perpekto. Maasim ngunit hindi nakakasakit, matamis ngunit hindi nakakasawa, sapat na maalat para lumabas ang lahat ng lasa, at maanghang na hindi nakasisira ng iba. Parang pinakikinggan niya ang pagkain, sabi ni Leila sa huli. At ang pangungusap na iyon ay nagpakilala sa akin na nagsimula na siyang tiningnan ang pagkaing Pilipino ng may kapakumbabaan. Si Nadira ay mas matindi ang pagbabago sa punto na hindi niya inaasahan. Habang kami ay kumakain, napansin ng may-ari ng tindahan ng pinakbet na mayroong ilang tao sa grupo na hindi makakain ng maanghang. Kaya, kumuha siya ng isa pang malinis na palayok, naghugas ng kamay, nagpalit ng kutsara at binawasan ng anghang nang hindi nagpapakita ng anumang pagkabagot. Walang salitang espesyal na serbisyo, walang dagdag na bayad, walang pagpaparamdam sa humihingi na siya ay pabigat. Ginawa lang niya ito ng simple na parang normal lang na gawain iyon. Tahimik na pinagmasdan ni Nadira ang tanawing iyon bago mahinang sinabi sa akin na ang kanyang mga hotel ay laging gumagamit ng salitang personalized service bilang marketing language, ngunit ang ginawa ng matandang babae na ito ay tunay na personalized care nang hindi na kailangan pang bigyan ng mamahaling pangalan. Ang gabing iyon ay hindi pa tapos. Nagpatuloy kami sa bahay ng isang pamilyang Filipino-Muslim sa isang lumang komunidad malapit sa Pasig River na nakilala ko sa pamamagitan ng isang lumang kaibigan. Alam ng may-ari ng bahay na sila ay mga bisita mula sa Middle East kaya't sinadya niyang maghanda ng tunay na halal na pagkaing Pilipino tulad ng ginataang manok, piyaya at mainit na kanin. Ang amoy ng kaffir lime, basil, gata at pampalasa ay bumabalot sa maliit na bahay na kahoy. Sa sandaling umakyat kami sa hagdan, agad kong naramdaman na nagbago ang ambiance mula sa lahat ng karinderiya na pinuntahan namin dahil hindi lang ito lugar ng bentahan ng pagkain, kundi ito ay lugar ng isang tahanan, isang lugar kung saan ang pagkain ay gumaganap pa rin bilang isang tulay na nag-uugnay sa tao ng direkta. Ang isang babaeng may bahay na nasa edad 50s ay malumanay kaming sinalubong ng may ngiti. Sinabi niya na kagabi, gumugol siya ng oras sa pagsasaliksik kung ano ang dapat iwasan ng mga bisita mula sa Saudi sa ilang uri ng pampalasa sa Pilipinas. Nagpalit siya ng ilang sangkap, inayos ang ilang proseso
at ilang beses na tinikman upang matiyak na Filipino pa rin ang lasa, ngunit komportable itong kainin ng mga bisita. Nang isalin ko iyon, agad na tiningnan ni Amira ang babaeng iyon. Napakabilis ng pagbabago ng kanyang mukha. Tila ang salitang kagabi, sinubukan kong magsaliksik pa, ay tumama sa gitna ng kanyang puso ng matindi dahil iyon ang puso ng buong kwento. Ang isang taong may maraming pera ay maaaring makabili ng serbisyo, makabili ng kaginhawahan, makabili ng status, ngunit ang pinakamahirap bilhin ay ang bagay na pinakakailangan ng tao iyon ay ang pakiramdam na may isang taong naglaan ng kanyang puso para isipin kami, naglaan ng oras para maging komportable kami, at nag-adjust ng kanyang nakasanayan dahil ayaw niyang maramdaman naming outsider kami. Dahan-dahang sumandok si Amira ng ginataang manok at inilapag ang kutsara. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na namumula. Mahina siyang nagsalita na ang lasa ay hindi man lang katulad ng pagkain na ginawa ng kanyang ina, ngunit ang damdaming naramdaman niya habang kumakain ay kakaibang malapit. Umupo kami at kumain sa sahig ng bahay na kahoy. Ang tunog ng ceiling fan ay dahan-dahang umiikot. Tumakbo ang mga bata sa loob ng bahay at sinaway ng mga matatanda na huwag maingay. Ang babaeng may-ari ng bahay ay nagdagdag ng kanin nang hindi nagtatanong ng marami. Ang lalaking may-ari ng bahay ay nag-iihaw ng sati sa harap ng pinto ng kusina. Lahat ay simple. Wala sa hapunan na ito ang matatawag ng kanilang mundo na marangya. Ngunit ito ang hapunan na nagpatahimik sa lahat. Dahil sa pagkakataong ito, hindi sila tahimik dahil sa pagtatasa ng pagkain. Tahimik sila dahil nagsimula silang malaman na may natatanggap sila na hindi nila kailanman inakalang mas mahalaga kaysa sa lahat ng luho na kanilang hawak. Nang lumabas kami sa bahay na iyon, mainit ang hangin ng gabing Maynila at may mahinang amoy ng lupa matapos ang mahinang pag-ulan. Naglakad ako ng bahagya sa unahan, ngunit naririnig ko ang mga yapak nila sa likod ng tahimik. Walang nag-uusap tungkol sa brands, walang nag-uusap tungkol sa restaurant ratings, walang naghahambing kung sulit ba ang presyo ng hapunan na ito dahil ang tanong na iyon ay hindi na epektibo sa kanilang kinakaharap. Nang gabing iyon din, ang mundo na nagturo sa kanila na sukatin ang lahat sa numero ay nagsimulang gumuho. At sa ilalim ng mga labi ng dating mundo na iyon, isang bagay na mas malambing, mas malalim at mas totoo ay unti-unting lumilitaw, tulad ng isang maliit na apoy na hindi agad nagniningning ng maliwanag ngunit nagbibigay ng sapat na init upang mabago ang direksyon ng puso ng isang tao magpakailanman. Ang ikatlong umaga ay dumating na may katahimikan na ibang-iba sa nakaraang 2 araw. Ang Maynila ay gumagalaw pa rin sa ritmo ng isang malaking lungsod, ngunit sa pagitan nila, may isang bagay na bumaba. Tila ang mga tinig sa loob ay nagsimulang lumakas kaya't wala nang sinumang gustong magsalita. Nang umagang iyon, ipinagbigay alam ng airline na ang pag-aayos ng bagong flight ay maghihintay pa ng ilang panahon. At sa kadahilan ng privacy, iminungkahi ko na umalis sila ng Maynila at magpahinga ng isang araw sa Baguio, isang lungsod na may ibang klima, ibang ritmo ng buhay, at marahil ay may ilang sagot na hindi pa sapat na maibibigay ng kabisera. Wala nang sinumang tumutol tulad noong unang gabi. Nagtanong lang si Fariha kung matagal ba ang biyahe. Nagtanong si Leila kung anong uri ng lokal na pagkain mayroon doon. Si Nadira ay tahimik lang at tumango. Si Amira naman ay tiningnan ako ng sandali bago mahinang sumagot, "Tara na." Ang kanyang tono ay hindi tunog ng isang taong nagpapalit ng tourist destination, kundi parang isang taong nakakaalam na unti-unti siyang lumalapit sa isang bagay na matagal niyang tinakasan. Nang dinala kami ng maliit na eroplano pahilaga, unti-unting lumayo ang lungsod, naging linya at ilaw. Ang mga bundok, ilog at luntiang lupain ay unti-unting pumalit sa semento at matataas na salamin. Ang Baguio, sa paningin ng mga hindi pa nakakapunta, ay madalas na isang malambing na lungsod bago maging magandang lungsod, at ang lambing na iyon ang inaasahan kong dahan-dahang magpapagaan sa kanilang mga puso. Pagkalapag, mas malamig ng kaunti ang hangin kaysa sa Maynila. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa, amoy ng kahoy, at mahinang amoy ng sikat ng araw sa mga dahon ng halos sabay-sabay. Ito ay amoy na walang presyo, walang brand,
at walang sinumang gumawa para ibenta sa mga tao, ngunit ito ang nagpapahinga sa maraming tao sa grupo at nagpapahinga ng mas malalim nang hindi nila namamalayan. Dinala ko sila sa labas ng bayan, sa isang tahimik na komunidad malapit sa mga palayan at lumang bahay na kahoy na kilala ko sa pamamagitan ng isang pamilya. Ang may-ari ng bahay ay isang matandang babae na halos 80 taong gulang. Tinatawag siya ng mga tao sa lugar na Nanay Cora ng may paggalang. Hindi siya chef, hindi siya sikat, wala siyang restaurant o anumang premyo na nakasabit sa dingding ng kanyang bahay. Mayroon lamang siyang kahoy na kalan, lutuan sa maliit na kusina, ilang mabababang mesa at isang likod bahay na may tanim na sili, talong, lokal na halaman at nakakain na bulaklak ng simple. Ngunit sa sandaling pumasok kami sa bakuran ng bahay, naramdaman agad ng lahat ang isang bagay na wala sa maraming mamahaling restaurant iyon ay ang pakiramdam na mayroong taong tunay na nabubuhay sa bawat sulok ng lugar na ito. Nakatayo si Nanay Cora sa harap ng bahay na nakasuot ng simpleng saya at malambing na kulay ng mahabang manggas na blusa. Ang kanyang mga mata ay walang pagkasabik sa mga mayayamang bisita mula sa ibang bansa. Mayroon lamang itong init ng isang taong nakakita ng bisita at gusto lang na makakain ng busog ang bisita. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga kamay at ngumiti sa kanila na parang ngumiti sa mga apo na matagal na naglakbay. Isinalin ko ang kanyang maikling pagbati. Nakarating na kayo. Magpahinga muna kayo, mga anak. Mamaya na kayo kumain. Mainit pa ang pagkain. Sa pangungusap na iyon, bahagyang nagulat si Amira. Napansin ko agad na hindi dahil hindi niya naintindihan ang sinabi, kundi dahil ang ganoong uri ng tono ay isang tono na matatandaan ng ilang tao sa buong buhay nila, gaano man katagal na nilang hindi naririnig. Ang bahay na iyon ay hindi sapat na malaki para maging komportable ang 14 na tao, kaya kailangan nilang umupo ng nagkalat sa banig sa sala, sa kahoy na balkonahe at sa mga mabababang mesa sa ilalim ng bintana. Ngunit walang sinumang nagreklamo tungkol sa masikip na espasyo, kahit isa. Siguro dahil ang amoy ng pagkain mula sa kusina ay tahimik na gumaganap sa kanyang papel. Ang amoy ng dinikdik na sili, amoy ng pinakuluang gulay, amoy ng manok na nilaga sa halaman, amoy ng bagong kanin, at ang mahinang amoy ng sabaw na dahan-dahang lumalabas ay nagpaparamdam sa buong bahay na parang sinasabi nito na walang kailangang ipakita dito. Mayroon lamang dito ang mga bagay na ginawa ng kamay at ibinigay ng may puso. Sinadya ni Nanay Cora na magluto ng pinakasimpleng putahe ng probinsya na kayang gawin ng isang bahay para sa mga bisita. Alam niya nang maaga sa akin na gusto ng mga bisita ngayong araw ng pagkaing madaling kainin, kaya't pinili niya ang menu na gumamit ng manok, isda, lokal na gulay at pampalasa na ilang beses na niyang sinuri. Ang mainit na kanin ay isinalin sa maliliit na basket. Ang nilagang manok na may tanglad at luya, ang ginataang manok na hindi masyadong maanghang, iba't ibang pinakuluang gulay na inilagay sa lumang plato, manipis na omelette na hiniwa ng tama, at isang malinaw na sabaw na may mahinang amoy na halos kailangan mong tumahimik para malinaw na maamoy. Lahat ng pagkain ay walang anumang putahe na matatawag ng kanilang mundo na espesyal, ngunit habang mas hindi ito espesyal, mas nagiging emosyonal ang katotohanan nito. Tiningnan ni Fariha ang set ng pagkain na iyon, sandali, bago mahinang nagtanong sa akin kung si Nanay Cora ba ang naghanda ng lahat. Tumango ako at sinabi na oo. Maaga siyang nagising, pumipitas ng gulay sa likod bahay, pumipili ng bawat isa, at tinikman mismo ang bawat lutuin. Hindi na nagsalita si Fariha, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na nagbago. Ang isang taong sanay sa hapagkainan na may maraming tauhan na nakatayo sa paligid ay nahaharap sa mga kamay ng isang tao na gumugol ng kanyang buong umaga sa paggawa ng pisikal na pagod upang ang mga bisita na hindi pa niya nakikilala ay makakain ng komportable, at ang katotohanang iyon ay nagparamdam sa salitang serbisyo sa kanyang dating mundo na mas makitid at mas malamig agad. Halos hindi na hinawakan ni Leila ang kanyang telepono simula nang dumating siya dito. Nagmasid na lang siya sa mga galaw ni Nanay Cora sa kusina, tiningnan kung paano niya sinandok ang sabaw at pinunasan ang gilid ng mangkok, tiningnan kung paano niya pinipilit ang kanin para magkasya sa tasa
Tiningnan kung paano niya inilalagay ang pagkain sa harap ng pinakagutom na tao nang hindi kailangan pang sabihin ng sinuman. Bulong ni Leila sa akin na sa kanyang culinary school, pinag-uusapan nila ng husto ang presentation, ngunit ang ginagawa ng matandang babae na ito ay care, at marahil ang care ay mas malalim kaysa sa lahat ng presentation. Ang mga salitang iyon ay simple pakinggan, ngunit para kay Leila, halos isang pagtanggap na ang edukasyon na dating ipinagmamalaki niya ay hindi man lang nakarating sa puso ng pagkain. Tahimik na nakaupo si Nadira sa lahat ng oras hanggang sa nakita ni Nanay Cora na halos maubos na ang gulay sa kanyang plato, kaya't bumangon siya para magdagdag ng isa pa nang hindi nagtatanong ng mahaba. Bahagyang nagulat si Nadira hindi dahil sa pagdaragdag ng pagkain, kundi dahil ang mga mata ng matandang babae ay walang katangian ng isang empleyado, walang paggalang ng isang nagbibigay serbisyo sa customer, at walang pag-asa na makakatanggap ng papuri. Ito ay tingin ng mga tao sa loob ng bahay na nagdaragdag ng pagkain sa isa't isa ng automatiko. Binalingan ako ni Nadira at tinanong kung ganoon ba laging ginagawa ng mga matatandang Pilipino sa mga bisita. Sumagot ako na kung nararamdaman nila na nakarating ka sa kanilang tahanan, maraming tao ang aalagaan ka na parang miyembro ng kanilang pamilya nang hindi namamalayan. Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa kanya ng matagal dahil ito ay tumama sa puso ng bagay na matagal niyang pinagsikapang buuin sa kanyang negosyo, ang dinisenyong impresyon. Ngunit dito, ang init ay nangyari nang hindi dinisenyo kahit kaunti. Ngunit si Amira ang pinakamatindi ang pagbabago. Napansin ni Nanay Cora na mas mabagal siyang kumain kaysa sa iba, kaya't inilapit niya ang mangkok ng malinaw na sabaw at sinabi sa akin, "Kumain ka habang mainit pa. Anak, baka lumamig at hindi na masarap." Bago niya inayos ang kutsara sa tray na parang ginagawa sa kanyang sariling anak o apo. Napakaliit ng galaw na iyon, kaya't maaaring hindi nakita ng iba ang kahulugan nito, ngunit sa sandaling lumapit ang kulubot na mga kamay na iyon, natigilan si Amira. Ang kanyang mukha ay parang may tahimik na nabasag sa loob niya, at nangyari ito ng napakabilis. Agad na namula ang kanyang mga mata. Yumuko siya na parang sinusubukang itago, ngunit habang itinatago, mas mabilis na umagos ang kanyang luha. Hindi nagulat si Nanay Cora, hindi nagtanong kung ano ang problema, hindi siya ipinahiya. Dahan-dahan lang siyang lumapit at umupo sa tabi niya, hinagod ang likod ng kanyang kamay ng malumanay at nagsalita sa tonong napakalambot na halos malunod sa hangin. "Naaalala mo ba ang iyong ina, anak?" Hindi ko pa halos natapos isalin ng sinabi. Umiyak na si Amira na parang isang taong matagal nang nagpapanggap na matapang hanggang sa wala na siyang lakas tumayo. Umiyak siya nang walang natitirang imahe, walang katangian ng isang negosyante, walang elegansa ng isang tao sa cover ng magazine. Ang natira lamang ay isang anak na matagal nang nagugutom sa isang bagay. Walang nagsalita sa silid. Inilapag ni Fariha ang kutsara. Yumuko si Leila. Si Nadira ay tahimik na halos hindi humihinga. Si Nanay Cora naman ay hinagod pa rin ang likod ng kamay ni Amira ng mahina, na tila nauunawaan niya ng mabuti na ang ilang kalungkutan ay hindi kailangan ng paliwanag, kailangan lang ng lugar para umagos. Sinabi ni Amira habang umiiyak na naglakbay siya at kumain ng mararangyang pagkain sa buong mundo matapos mamatay ang kanyang ina. Akala niya sa lahat ng oras na hinahanap niya ang pinakamasarap na lasa, ngunit ngayon niya lang nalaman na hindi pala lasa ang hinahanap niya. Hinahanap niya ang pakiramdam kapag mayroong nagluluto ng pagkain para sa kanya ng may pag-ibig, at ang damdaming iyon ay hindi kailanman matatagpuan sa mga mararangyang restaurant na iyon. Tahimik na nakinig si Nanay Cora bago mahinang ngumiti at sumagot. "Masarap ang pagkain sa maraming paraan, anak, ngunit ang tunay na natatandaan ng mga tao ay hindi lang ang lasa. Ito ay ang puso ng nagluluto na nakasama sa bawat kagat." Nang isinalin ko ang pangungusap na iyon, tila pinilit ang lahat sa silid na balikan ang kanilang sariling buhay. Si Fariha, na naniwala na ang presyo ang nagsasabi ng halaga, ay malinaw na nakita na ang presyo ay hindi kailanman kayang bilhin ang ganitong alaala. Si Leila, na nirerespeto ang teknikalidad higit sa lahat, ay nagsimulang intindihin na ang teknikalidad ay sisidlan lamang, ngunit ang nagpapapaalala sa tao ay ang nasa loob ng sisidlan na iyon. Si Nadira,
na gumagawa ng luho bilang isang sistema, ay nagsimulang makita na ang tunay na pag-aalaga ay maaaring magmula sa maliliit na kilos na hindi kailanman naitala sa anumang service manual. Matagal pa kaming nanatili sa bahay na iyon, halos walang nagmamadaling umuwi. Ang ilaw ng hapon ay dahan-dahang gumapang sa sahig. Ang tunog ng mga manok na tumilaok sa malayo at ang hangin na dahan-dahang humihip sa mga dahon ay naging background ng isang sandali na walang sinumang gustong sirain. Dahan-dahang kumalma si Amira, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw pa ring nagsasabi na may isang bagay na nabuksan na, tila isang taong matagal nang naghahanap ng pinto. At bigla na lang nalaman na ang pinto na iyon ay hindi kailanman nasa isang marangyang hotel, hindi kailanman nasa isang malaking lungsod, hindi kailanman nasa isang restaurant review, kundi nasa isang maliit na kusinang kahoy ng isang matandang babae na hindi nagpanggap na anuman maliban sa isang taong nagluluto ng pagkain para busugin ang mga bisita. Nang tumayo kami para umuwi, binalot ni Nanay Cora ang kaunting tuyong sili at halaman sa isang tela at ibinigay kay Amira. Sinabi niya na amuyin daw kapag naaalala niya ang kanyang tahanan. Isinalin ko ang sinabi at nakita kong tinanggap ni Amira ang tela ng mahigpit sa dalawang kamay na tila hindi lang ito halaman kundi isang piraso ng isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, alam kong ang paglalakbay na ito ay dumaan na sa punto na hindi na makakabalik sa dati. Dahil mula ngayon, ang natuklasan pa lang nila ay hindi na hahayaan silang bumalik sa kanilang dating marangyang buhay nang hindi nagtatanong. Sa loob ng sasakyan pabalik sa bayan, walang nag-usap tungkol sa pagkain, kung ilang stars, walang nagtanong kung sulit ba ang presyo, walang nagsikap na ibuod ang nangyari sa magagandang pangungusap dahil may isang bagay na napakalaki para agad na ibuod. Tahimik lang silang nakaupo sa kanilang sarili at ang katahimikan na iyon ang nagsalita para sa lahat. Hindi lang sila nakatagpo ng pagkaing Pilipino, kundi nakatagpo sila ng isang katotohanan na hindi kailanman itinuro ng mundo ng pera, na ang tao ay maaaring mabuhay sa gitna ng luho sa buong buhay niya, ngunit gutom pa rin kung hindi kailanman nakatanggap ng pagkain na may kasamang puso ng isang tao kahit minsan lang. Nang gabing iyon, matapos umalis sa bahay ni Nanay Cora, walang sinumang nagsalita sa sasakyan kahit isa. Ang kalsada mula sa probinsya ng Baguio pabalik sa bayan ay mahaba sa ilalim ng lumalalim na sikat ng araw. Ang malalayong bundok ay nilulutuan ng gintong kulay. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bahagyang nakabukas na bintana at nagdala ng amoy ng lupa, amoy ng damo, at mahinang amoy ng usok ng mga kusina sa paligid sa loob ng sasakyan. Napakatahimik na naririnig pa ang hininga ng bawat isa. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi pagkabalisa, hindi pagkabahala, hindi ang pagmamalaki na nagbabanggaan tulad noong unang araw. Ito ay katahimikan ng mga taong nagsisikap na tanggapin ang isang katotohanan na napakalaki para madaling sabihin sa pangungusap. Paminsan-minsan kong tiningnan si Amira. Hawak pa rin niya ang maliit na tela na ibinigay ni Nanay Cora na nakadikit sa kanyang kandungan sa buong biyahe. Tila takot na kung bibitawan niya, may damdamin na mawawala rin. Hindi na siya umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata, matapos ang matinding pag-iyak, ay may mas malalim na kapayapaan na malinaw na nakikita. Ito ay kapayapaan ng isang taong hindi gumaling sa sakit, ngunit sa wakas ay tumigil sa pagtakbo mula sa sakit na iyon. Nakatingin si Fariha sa labas ng bintana nang hindi tiningnan ang kanyang telepono sa unang pagkakataon simula nang nakilala ko siya. Hinayaan ni Leila na nakasara ang kanyang notebook sa kanyang kandungan. Si Nadira naman ay magkakrus ang kamay at nakatingin sa kanyang mga daliri na parang may binabalikan siyang isang bagay na gumuho sa buong sistema. Nang gabing iyon, nagpahinga kami sa Baguio ng isa pang gabi bago bumalik sa Maynila para hintayin ang bagong flight. Wala nang humiling ng mamahaling restaurant, walang nagtanong tungkol sa lobby lounge, walang nag-usap tungkol sa pangalan ng chef o restaurant ratings. Pinili nilang kumain ng simpleng hapunan sa hotel ng tahimik na parang ayaw pa nilang hayaan na makagambala ang ingay ng dating mundo sa kanilang bagong bukas na damdamin. Kinabukasan, habang pabalik sa Maynila, nagsimula kong maramdaman na ang pagbabago ay hindi na lang nasa emosyon. Nagsisimula na itong maging tanong na kanilang ibinabato sa kanilang totoong buhay. Ang unang nagsalita sa sasakyan ay si Fariha.
Hindi niya tinanong tungkol sa schedule ng flight, kundi tinanong niya ako kung gusto ng mga Pilipino na lutuin ng masarap ang pagkain, saan sila nagsisimula, sa sangkap, sa teknikalidad o sa puso ng nagluluto. Sumagot ako na para sa maraming tahanan sa Pilipinas, maaaring hindi nila iniisip ito bilang isang teorya, ngunit kung magiging malinaw, masasabi na nagsisimula sila sa pagnanais na busugin at maging komportable ang kumakain. Pagkatapos ay susundan na ang galing at detalye. Matagal na tahimik si Fariha bago mahinang nagsalita. Sa nakaraan, gumugol ako ng malaking halaga ng pera para bilhin ang impresyon, ngunit hindi ko kailanman tinanong kung ang mga nagluto ng pagkain para sa akin ay tunay na gusto akong busugin o kailangan lang nila itong gawin upang umayon sa status ng kanilang employer. Hindi ako sumagot dahil ang tanong na iyon ay napakahusay para agad na sagutin. Nakaupo si Fariha na magka-cross ang braso tulad ng dati, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na nakasara tulad ng dati. Ito ay parang isang taong nagsisimulang makita ang kahihiyan ng buhay na dating ipinagmamalaki niya. Siya ang taong dating sumusukat sa halaga ng lahat sa pamamagitan ng presyo, dating naniwala na ang mas mahal ay nangangahulugang mas mataas at ang mga tao sa mataas na lipunan ay dapat makakuha ng mga bagay na hindi kailanman mahahawakan ng ordinaryong tao. Ngunit ang Pilipinas sa loob ng nakaraang 3 araw ay nagtulak sa kanya na makita na may isang bagay na malayang maibibigay ng ordinaryong tao sa isa't isa, samantalang ang mundo ng mga bilyonaryo ay maaaring walang maibigay gaano man karami ang pera na ilabas. Iyon ay ang sinseridad na hindi kailangan ng presyo. Si Leila ay nagbago sa ibang paraan. Matapos ang matagal na katahimikan, binuksan niya ang kanyang notebook at sinabi sa akin na nagsisimula na siyang mag-alinlangan kung sa lahat ng panahon ba ay pagkain o status ang kanyang binibigyan ng kritisismo. Dahil sa maraming mararangyang restaurant na dati niyang pinupuri, hinahangaan niya ang istruktura ng menu, ang modernong teknikalidad, ang pag-iilaw, ang storytelling sa mesa at ang hirap ng proseso. Ngunit sa Pilipinas, natinag siya ng palayok ng pinakbet na nakapatong sa mababang kahoy na mesa, ng maliit na mangkok ng lomi, ng kulubot na mga kamay ng matandang babae sa kusina ng probinsya. Wala sa mga iyon ang sangkap ng karangyaan, ngunit mas malalim ang naging alaala nito kaysa sa maraming mamahaling pagkain na binigyan niya ng mataas na marka. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang pagsasalita na marahil sa lahat ng panahon, ang tinatawag niyang komplikado ay simpleng isang bagay na nilikha para patunayan ang pagiging nakahihigit, ngunit ang tunay na malalim ay maaaring isang bagay na hindi kailangang patunayan ang anuman. Ang pagkaing Pilipino na kanyang natuklasan ay hindi nagsisikap na iparamdam sa kumakain na mas mababa siya sa naghanda nito. Hindi ito humihingi na kailangan ng kumakain ng espesyal na kaalaman para pahalagahan ito. Binuksan lang nito ang sarili ng totoo at humingi lang na lumapit ang kumakain ng may sapat na puso. Mahina tumawa si Leila nang may kirot sa sarili bago umamin na sa loob ng maraming taon, marahil ay hindi niya minahal ang pagkain kundi mas minahal ang kapangyarihan na husgahan ang halaga ng ibang tao sa pamamagitan ng pagkain. Para kay Nadira, ang kanyang pagbabago ay ang pinakatahimik, ngunit nang makarating kami sa Maynila, malinaw kong nakita na ito rin ang pinakamalalim. Nang nakaupo kami at naghihintay ng bagong schedule sa pribadong lounge ng hotel, bigla siyang nagsalita na sa kanyang resort. Mayroong restaurant na labis ang ginastos sa dekorasyon, kaya't maraming bisita ang kumukuha ng litrato simula pa lang ng kanilang pagpasok. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman naging sigurado kung ang mga bisitang iyon ay umalis na may tunay na kapayapaan sa puso. Akala niya dati na ang tamang ilaw, ang mamahaling amoy ng brand, ang marmol na mesa at ang importadong pinggan ay ang puso ng karanasan, ngunit ang nangyari sa Pilipinas ay nagpakita sa kanya na ang tunay na puso ay maaaring nasa mga bagay na halos hindi makita ang sabaw na sinadya ng nagluluto, natikman ng isa pang beses bago ihain. Ang pag-alala na ang bisitang ito ay hindi kumakain ng maanghang, ang paghuhugas ng bago palayok, nang hindi nagpapakita ng pagod, ang pagdaragdag ng gulay na parang nagdaragdag sa miyembro ng pamilya, nagsalita siya ng isang pangungusap na nagpatahimik muli sa buong silid. Gumawa ako ng luho
hanggang sa halos makalimutan kong gumawa ng init. Walang sumagot, ngunit alam ng lahat na ang mga salitang iyon ay hindi lang kritisismo sa negosyo. Ito ay isang pag-amin sa kanyang buong buhay, isang buhay na puno ng mataas na standards, pagiging perpekto, at pagpapanatili ng imahe hanggang sa hindi na niya kailanman natanong sa sarili niya kung ang mga taong lumalapit sa kanya ay tunay na komportable. Ngunit sa lahat, si Amira ang nagdala ng pagbabago nang may pinakamabigat na timbang. Nang dumating ang araw ng tunay na pag-alis, humiwalay siya at umupo mag-isa sa harap ng salamin na bintana ng lounge ng paliparan sa loob ng matagal na panahon. Lumapit ako sa kanya at tinanong lang kung okay lang siya. Tumango siya bago magsalita ng isang bagay na natatandaan ko hanggang ngayon. Sinabi niya na matapos mamatay ang kanyang ina, ginamit niya ang pera, ang paglalakbay, ang mararangyang lutuin, ang bihirang lasa, at ang lahat ng uri ng galing at ganda na mayroon ang mundo upang subukan na punan ang nawawala. Akala niya dati na ang kanyang pagkawala ay mapapawi ng pinakamahusay na mga bagay, ngunit ipinakita sa kanya ng Pilipinas na ang pinakamahusay sa aspeto ng presyo ay ganap na iba sa gusto ng puso. Sinabi pa niya na sa mangkok ng pagkain ni Nanay Cora, wala siyang nakita na matatawag ng kanyang mundo na superior, ngunit mayroon siyang nakita na matagal na niyang hinahanap. Iyon ay ang pakiramdam na may isang taong nag-iisip pa rin sa kanya habang sumasandok siya ng susunod na kagat. May isang taong gusto na kainin niya habang mainit pa. May isang taong tiningnan siya at nalaman na naaalala niya ang kanyang ina nang hindi na kailangan pang magpaliwanag. Ngumiti si Amira habang namumula ang kanyang mga mata bago sabihin na natatakot na siya ngayon. Natatakot siyang hindi na makabalik sa dating buhay dahil kapag alam na natin kung ano ang totoo, paano pa natin matitiis na manatili sa mga walang laman na bagay? Ang mga salitang iyon ay tila nagbubuod sa lahat para sa lahat. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagbigay ng magandang alaala, hindi nagdagdag ng listahan ng mga kahanga-hangang lugar sa travel diary, hindi lang ito isang cultural experience na gustong bilhin ng mga mayayaman. Ito ay nagsilbing isang salamin na tapat hanggang sa pagiging malupit. Hindi sinubukan ng Pilipinas na sirain ang kanilang mundo, kundi tumayo lang ito sa harapan nila ng simple upang makita mismo nila kung gaano kalaki ang lamat sa mundo na kanilang kinabuhayan, gaano kalamig ang nakatago sa pagiging perpekto, at gaano kalalim ang gutom na nakatago sa ilalim ng labis na kabusugan sa loob ng mahabang panahon. Dumating ang araw ng pag-alis sa huli. Sa paliparan ng Maynila, lahat ay mukhang maayos na ayon sa dati. Ang pribadong lounge na may mga tauhan, ang eroplano, ang bagong schedule ng flight ay kumpirmado. Lahat ay bumalik sa mundo na perpektong kinasanayan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinumang mukhang gumaan ang pakiramdam tulad ng nararapat. Sa kabaligtaran, ang mga mukha ng bawat isa ay tila aalis sa isang mahalagang bagay. Hindi sila aalis sa Pilipinas bilang mga turista na natapos ang kanilang biyahe, kundi aalis sila sa isang lugar na nagturo ng pinakamahalagang aralin sa kanilang buhay, at ang aralin na iyon ay walang nakakabit na presyo saan man. Bago sumakay sa eroplano, huminto si Fariha at tiningnan ang restaurant sa paliparan at sinabi na gusto niyang matuto magluto sa sarili niyang paraan, hindi para ipakita sa sinuman, kundi para malaman kung paano maibibigay ng isang tao ang pagmamalasakit sa kumakain sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Sinabi ni Leila na hindi na niya kayang magsulat tungkol sa pagkain tulad ng dati dahil ang lengguwahe na kanyang ginagamit ay nasusukat lang ang teknikalidad, ngunit hindi nasusukat ang puso. Maikling sinabi ni Nadira na pagbalik niya, magsisimula siya sa kusina bago ang lahat. Si Amira naman ay walang sinabi. Mas mahigpit lang niyang niyakap ang tela na ibinigay ni Nanay Cora sa kanyang dibdib bago bumaling sa akin at sinabi na ang ibinigay ng Pilipinas sa amin ay hindi ang pinakamasarap na pagkain kundi ang lakas ng loob na tanggapin na matagal na tayong naliligaw. Tumayo ako at pinagmasdan silang dumaan sa boarding gate isa-isa at sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kuwentong ito kahit kaunti sa kabaligtaran. Nagsisimula pa lang ang pinakamahalaga. Dahil ang tunay na aral ng paglalakbay ay hindi nasa damdamin natin habang naglalakbay, kundi nasa kung pagbalik natin, maglalakas loob pa rin ba tayong hayaan ang damdamin
na iyon na baguhin ang ating tunay na buhay? At para sa kataras na kababaihang ito, hindi lang lasa ang iniwan ng Pilipinas sa kanilang dila, kundi isang tanong sa kanilang puso, isang tanong na hindi na kayang takasan ng sinuman. Ang luho na buong buhay nilang hinanap, tunay ba itong nagbigay ng init sa kanila? Kahit minsan lang, matapos dahan-dahang gumalaw ang eroplano mula sa runway, matagal akong nakatayo at nakatingin. Tila alam kong ang lumipad mula sa Pilipinas ng araw na iyon ay hindi lamang 14 na kababaihan mula sa mundo ng kayamanan, kundi 18 na tao na hindi na kailanman maniniwala sa dating luho. Sa loob ng nakaraang 72 oras, walang ipinagkaloob ang Pilipinas sa kanila na nakakagulat. Walang hapagkainan na may gintong mantel, walang banquet hall na nagniningning ng labis, walang reputasyon na inangat para lang ipababa ang pakiramdam ng sinuman. Ang kanilang natanggap ay simpleng mainit na mangkok ng pagkain, mga kamay na dahan-dahang nag-aayos ng kutsara, tingin ng isang estranghero na nakakita na pagod ang kanilang puso at maliliit na pagmamalasakit na hindi kailanman hiwalay na pinresyuhan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa lahat. Dahil ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi kailangang maging pinakamahirap bilhin, kundi maaring isang bagay na hindi matagpuan sa mundo na sumusukat sa lahat ng bagay sa numero. At sa huli, ang aral na iniwan ng Pilipinas sa kanila ay napakasimple. Ang tunay na luho ay hindi nasa nakikita ng kumakain bago ang unang kagat, kundi nasa puso ng nagluluto na nagbibigay ng init sa harap niya nang hindi na kailangan pang magsalita. At kapag may isang taong nakatikim ng ganoong katotohanan, kahit minsan lang, kahit bumalik pa siya sa gitna ng lahat ng kinang, hindi na kailanman malilimutan ng kanyang puso ang init ng isang maliit na kusina sa Pilipinas.